Self-harm o pananakit sa sarili kabilang po ang paglalaslas. Pangsyam po sa pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipinong edad 10 hanggang 24. Ano nga ba ang nagtutulak sa mga kabataan na sugatan ng sarili? At ano ang mga paraan para ito'y maagapan? Narito po ang report. Need to feel the pain. Galit na galit ako. Tipong gusto kong mahirap i-explain eh. Gusto kong mailabas through hurting myself. Sa ilalim ng kanyang long sleeves, pilit itinatago ng 22-year-old na si Veronica ang mga pilat na tanda ng mga problemang nooy di raw niya kayang maharap. Feeling ko kasi ang bigat-bigat na ng mundo ko noon. Halo-halo yung problema, love life, family, friends. Gusto ko siyang gawin kasi galit na galit ako, tas depressed na depressed ako. Hindi raw siya nagpapakamatay. Pero sa bawat paglaslas sa sarili, gumagaan daw ang kanyang pakiramdam. Iba-iba lang talaga yung atake ng bawat tao dyan sa topic na yan. Katulad kami, naglalaslas. Ito yung paraan nila na parang, teka, sasaktan yung sarili para pag nakaramdam ng pain, feeling nila, andito pa rin ako, I'm in a reality pa rin. So, kaya parang nagiging coping. Pero aminado rin si Veronica na delikado ang kanyang ginagawa. Minsan nga, nahihilo raw siya sa tindi ng pagdurugo. Ang masama lang nga nito, dahil nagiging coping mechanism na pang-alleviate ng guilt, nakakasanayan at nagiging, syempre, risky para mag-lead into death. Katunayan, ang pananakit sa sarili o self-harm, ang pansyam na pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipinong edad 10 hanggang 24. Sintomas daw ito na matinding depression, kaya dapat agad itong maagapan. The mere attempt na nilabas mo yan, ibino ka ng bibig mo yan, iniiyak mo yan, o in-out mo yan kung ano man yung galit na namumuo sa iyo inside, nabawasan mo yung intensity nun. Ngayon, mahigit 1 taon nang hindi nananakit sa sarili si Veronica. Idinadaanan niya sa pagsusulat at pakikipag-usap sa mga kaibigan ang mga problema. May isang tao ako na nakakausap na, paano ba to? Kina-counsel niya ako, tama ba yung ginagawa mo? Binabalik niya sa akin lahat ng tanong hanggang sa nakatulong siya na paunti-unti. At ang mga naiiwang pilat sa katawan, babaunin niya para sa mga hamon ng hinaharap. Alam kong ngayon na medyo mature na ako, minsan tatanong ko na lang yung sarili ko, bakit ko ba ito ginawa? Kung ang problema, tataratuhin natin na oportunidad para tayo mag-grow, para i-prove natin kung ano pa yung kaya nating gawin. Para sa saksi, Ana Mari Balane Puduranan nag-uulat.